Bali, inabot tayo ng 6,000 pesos para sa 3,500 kilometers na PMS natin. Dito na natin malalaman paano kapag hindi ko magat yung RFID tapos di ko dala yung card. Woo! And we are back with another video. Grabe, nakaride ulit. For today, magpapa-PMS naman tayo kasi after ng first PMS nito, ang sumunod na, eto na. And ang natakbo na natin ay 3,500. Itutuloy ko na to kasi hindi pwedeng nagra-ride tayo lagi tapos hindi 100% yung bike natin, 'di ba? Pero bago 'yon, pupunta muna tayo doon sa daycare na trinay namin dito lang around Makati. Nakalimutan ko kasi mag-iwan ng rice meal ni baby. Ang galing, 'di ba? Father of the year. Tapos may dadaanan pa akong plate holder. So nagpagawa ko ng plate holder sa IP Designs. Mamaya pakita ko sa inyo kung para saan siya, kung anong purpose. More on ano siya, para ma-adjust. Kasi tinanggal ko na yung tail tidy sa motor natin. By the way, binalik ko na rin pala yung quick shifter kasi sayang naman yung binayaran natin kung masyado kong gagalingan sa pag-rev match, diba? So okay na siguro yung saglit lang, matry ko lang. So ito yung daycare na trinay namin dito lang sa may Makati, malapit sa Ayala Circuit, early bird. So kung naghahanap din kayo, may baby kayo, pwede nyo i-try ito. Mukha namang okay, tsaka bago pa. Tapos yung sinasabi ko sa plate kanina, ito siya oh. Papagrinder ko to, papatanggal ko to para wala na yung nakalawit. Tapos yung plate holder ko, medyo customized din yon. Basically nasa gitna yung butas niya. Tapos para lang umangat siya dito. So angat yan mga 6mm dito para mas malinis na siya. Baka kasi maging ano pa eh, baka mahuli pa tayo, kaya tinanggal ko na. Okay na rin yung sigurado, diba? Skyway ako pinapadaan, wala sa akin yung RFID na card. Di ko alam gagawin ko. Ay wow, okay. Oop, yeah. Thank you. Dito na natin malalaman kung paano kapag hindi ko magat yung RFID tapos di ko dala yung card. Diba? Kulang yung takip ko sa ano yung takip ko sa speedo, lumalabas yung 1. Bayan talaga yan, 10. 10 talaga yung speed natin, hindi yan 100. Yung isang disadvantage pala ng hindi na nakatak yung plaka ko, kapag ako na-picturean dito sa likod, kita na talaga yung plaka ko. Dati kasi hindi eh. So medyo mas nakakatakot na. Grabe ang ingay. Di lang ako nag-ride masyado, na ako, nairita na ako. Pero sa totoo lang, pinag-iisipan ko ulit magpalagay ng ano eh, silencer from Orion. Di lang talaga ako mapakali kung ano ba talaga. Mamaya pala sa Yamaha, dapat di natin makalimutan sabihin yung maluwag daw yung chain. Konti lang, medyo maluwag daw yung chain nung sinabi sa akin nung nag-track tayo. So ninote ko na kasi yan eh. Paigpitan natin konti, tapos yung overall check up.
wala na, naalala ko na naman, naalala kong nakalimutan ko na naman na hindi na ako dadaan dito kasi 264. Ay nako, pero okay lang din siguro. Sabi ko naman kanina, parang gusto ko, di ba? Ayan oh. Oh, di ba? 264. Grabe, mahal. So, ito. Dito na tayo sa may Yamaha Rev Zone. Habang nag-aantay, silip tayo ng mga motor nila. Yun oh, R1. Ito talaga natataypan ko lately eh. R1, tapos red and white. Tapos meron din R1M doon. Hindi ko lang alam kung pwede sakyan. Gusto ko sana i-try. Ano ba to? Itong isa ata siguro R7. Ganda no? T-Max 560. Oh, ito nga ata yan. Kalagay 560. Dati kasi meron nag-comment parang kung upgrade daw ba ang XSR 900 from T-Max. Eh ang sinagot ko dun, parang hindi mo naman siya mako-compare eh, kasi maxi scoot ba tawag kapag yung talagang scooter siya pero malaki. So masyado siyang magkaibang motor para ma-compare yung pagiging automatic at manual pa lang niya. So iba talaga yung comfort kapag ano, chill ka lang dyan sa mga scooter. You know, ito view natin kapag naka R1M na tayo. Paalam mo kung pwede sakyan eh, pwede naman daw. So grabe rin talaga yung position niya no. Kapag nanonood kasi ako ng vlog, parang sige okay lang yan, ganyan na yung position mo. Pogi naman kapag nag sport bike ka. Pero kapag na-feel mo na, konting yuko mo lang eh. Talagang iba pa rin kapag yung naka-naked ka na upright. Pero grabe, solid oh. Okay, so ito yung 3,500 na PMS natin ngayon. Yung labor, nagtototal siya ng 2,000. So basta lahat kasama na dito. Pati yung minention ko na lumuwag daw kasi yung chain konti. So kasama na yun dyan. Pero yung mga gamit na talagang papalitan o ilalagay, yung oil, so tatlong premium oil, nasa 3,150. Tapos yung oil filter, so magtototal siya ng 4,000. Lahat 6K. So para siya sa 3,500 na PMS. Thank you, thank you. Okay, tapos na tayo magpa-PMS. Buti mabilis lang, mga isang oras lang. So yun nga, bali inabot tayo ng 6,000 pesos para sa 3,500 kilometers na PMS natin. Pangalawang PMS ko pa lang. So basically ano lang naman, parang change oil, oil filter, tapos yung parang pinaka general check-up niya. In-advisean nila ako na huwag maglagay ng sliders, itong sliders natin kung saan nakaklamp or nakakabit ang ating auxiliary light, kasi dumadami na daw yung issue pag tumukod yung slider, yung pressure kapag sumemplang ka dumediretso sa frame. Ito yung frame niya, yung pinaka body ng motor, nagka-crack. Pinakita silang isang sample doon na black na XSR, ganitong model din, wasak punit yun dito. So medyo nakakatakot din. Pero sinasabi nila na parang hindi daw okay yung slider sa XSR 900 ngayon eh. Medyo torn ako kasi nung pinakabit ko tong sliders, nagpa-PPF ako, 'di ba? Doon na-drop yung bike ko ng South Foil Paranaque na hindi ko nare-recommend na shop. So na-drop nila, din nila sinabi. So na-save ako ng sliders. Tapos kunin natin yung plate holder para next may angat ko na tong plate dito, mas malinis siya kasi meron pa tayong konting arm. Pangit tingnan eh. So yan, let's go, biyahe na tayo. Buong tambay ko to sa Yamaha, iniisip ko kung magpapalagay na ako ng silencer sa Orion. Hindi ko talaga alam kasi naiingayan din talaga ako, pero at the same time nandun yung dating eh. Kapag pinapanood ko yung vlog, kapag matagal ako nag-ride tapos bigla ulit ako nagmotor, na-appreciate ko siya. So ayoko magsisi. Kaya eto, di ulit ako pupunta. Pero sayang, malapit na tayo. Yung Orion, mga 10 minutes away lang yun dito sa Yamaha. I guess okay lang din talaga i-keep na yung maingay na tambucho. Naiilang lang ako konti, pero alam ko gusto ko yan eh. Takot na takot magsisi eh, no? Christmas party namin mamaya sa Okada.
Di ko alam kung pupunta ako pero baka makikain lang ako. Sayang, free foods, di ba? Free food is free food. Tapos makapag-poker na rin siguro saglit since nandun na. Hindi ko lang alam kung itutuloy ko pa tong vlog hanggang doon kasi gabi na yun eh. Parang ngayon lang ako nakaakyat dito ah. Tama ba to? Parang looban na looban ah. IP Customs, may kukunin lang akong plate holder. 23 King Alexander. Wala yan dito sir? Ha? So, malas. Mali yung ano, address dun sa Facebook page na pinagbilang ko ng plate holder. Sobrang layo sa katotohanan. Ay nako, nakakainis. Tingin ko hindi ko na kayo idadamay sa boring na biyahe. Siguro short video lang to, KMS tapos konting ride, diba? So yun lang, I'm going to end the video here. Again, sa mga nanood, thank you very much. Please like, share, and subscribe sa ating channel. Also, road to 1,000 subscribers nga pala tayo. Let's go, konti na lang, nasa 660 na ata tayo eh. So, konting kembot na lang yan. Patuloy lang kayo manood at saka sumuporta. Salamat sa inyo. Ride safe everyone. Peace!